Ano po ba yung mga ipinadala po ninyo? Basta may damit. Kanya anak ang babae nga namatay, ang mga anak man niya, ako nagpapara lang sa bahay. Nag-uwian, kay namatay naman nanay nara. Lahat nga gamit nara, mga damit, nandoon na. Magkano po ba yung kabuuang halaga ng mga ipinadala ninyong mga gamit? 11 sako. Mahigit 4 na buwan na po na hindi nakakarating. Opo. Nung nakausap po ba ninyo itong logistics company na ito? Magsagot itong mga babae. Sabi, itong cellphone number ang tawagan niyo. Nandun na niyo yung mga karga. Sabi niya, gamit. Ito pala nga driver, di man namin alam nga, asawa pala. Galit. Sabi, pumunta ka sa Taguig, habla niyo ito nga niya mga pangalan, ito ano. Sir Jeffrey, magandang hapon po sa inyo. Ilang araw po ba katagal ang biyahe mula Caloocan hanggang Northern Samar? Isang araw lang po yan, sir. Okay, pero bakit naman 4 na buwan na yung gamit? Ano po kasi yan, sir? Ako ang pumick up doon sa apo niya, doon sa bagahe. Then pinadala ko po doon sa, pinasa ko po na ORCR, na may ORCR po, yun yung pinasahan po ng cargo. Yung si Sir Brian po, yung binanggit ni Mother, yung hindi po sumasagot. Sino po itong si Brian? Yun po yung pinaka-owner ng truck po. Kinuha ko po yung items doon sa Cubao. And after mga 2 days, pinadala ko na po yan doon kay Sir Brian. Actually po, nag-usap na si Sir Brian at saka si Mother na idadaan po doon sa Samar. Opo. Yung bagahe. Ang problema po, hanggang ngayon, hindi pa nila napadaan. Napunta daw sa Mindanao yung bagahe po. Sino po ba yung may kontrata ng paghatid nitong mga kagamitan na ito papuntang Northern Samar? Inasa ko na po kay Sir Brian po yan, sir. Ibig sabihin, obligasyon mo yon, pero yung obligasyon na yan, ipinasa ninyo kay Brian. Yes, sir. Alam po ba ni Ma'am Hermelina yon? Yes po, kasi yun naman po ang may truck po. Hindi. Kayo po kasi yung logistic courier services. Hindi naman po obligasyon ng nagpapadala kung kilalanin sino ang may-ari ng mga motor, mga sasakyan, mga truck na maghahatid nitong mga sasakyan. Kayo yung kausap eh. Sino po ba yung binayaran dito? Ako po, pero binayad ko na po kay Sir Brian yung pera, sir. Yun nga po, sir eh. Kayo po yung nag-asa ng obligasyon kay Sir Brian, di dapat ikaw din yung may obligasyon. Okay, na i-ensure na itong Brian na ito, maiparating niya doon sa destination. Katarman, Northern Samar, yung gamit na yan. Binabanggit ko naman po kay Sir Brian, sir. Ang problema na kasi, sir, parang may problema nitong mag-asawa. Ano ba namang pakialam niya kung nag-aaway ng asawa nitong si Brian? Kailan po darating yung mga sako-sakong kagamitan ni Ma'am Hermelina? Tinatawagan ko, sir. Gusto naman ni Sir Brian magpadagdag ng pera. Sabi ko, maawa ka naman, sir. Binigay na yung pera sa inyo. Ang gusto lang naman mangyari ni Ate Berlinda, ibalik yung bagahe niya. Wala naman kayong awa na hindi niyo ibalik yung bagahe. Sa ating law on transportation sa Civil Code, yung kontrata ninyo tinatawag na contract of carriage of goods. At dahil ikaw nga, yung courier services, ikaw ang may obligasyon na masigurong yung kagamitan na yan, makarating yung mga gamit na yan. Yes po, tanggap ko naman po yan, sir. Sir, ginagawaan ko naman ang paraan, sir. Kasi napakalayo kasi, sir, Mindanao po. Anong gusto mong mangyari ngayon? Kami na pupunta sa Mindanao? Hindi po, kinainano ko kasi malayo kasi siya, sir. Yun nga eh, trabaho mo yun eh. Saan yung po ba nakilala yung Brian Caba na yan? Dito po sa Taguig po. Kilala po ng operator rin yung truck po na sa taga-Kantilan po. Yung value ng mga ipinadala ni Ma'am Hermelina is around 40,000 pesos. Kasama na po yung ibinayad po sa inyo. May balak ba kayong ibigay na lang yung halaga na yon? Sir, baka pwedeng tawagan ko na lang si Sir Brian. Sir, total nandoon naman yung bagahe. Yung binigay niyo po sa amin na contact ni Mr. Brian ay hindi naman po makontak. Ganun pa rin yun po. Yung ibibigay ko sa inyo, ganun pa rin yung number na ma'am. Alam mo, sir, dyan sa nabanggit ni Shari na may binigay kang numero na hindi makontak. Baka gawa-gawa mo lang si Brian. Hindi pa ako gumagawa ng kwento, sir. How unprofessional naman na yung kliyente mo na ang kumukontak doon sa taong ipinagkatiwala mo. Okay, kumbaga doon sa tao na ginamit po ninyo for no reason, ini-refer lang sa inyo or kung ano man na hindi nga kakilala, hindi man nakatransact nitong si Ma'am Hermelina. Bigyan po namin kayo ng pagkakataon, 5 araw or 10 days. Bigay po kayo ng konkretong plano patungkol doon sa mga kagamitan nitong si Ma'am Hermelina Viado. Huwag niyo pong obligahin si Ma'am Hermelina na maghanap ng isang tao na hindi niya lang niya nakatransact, hindi niya binayaran, hindi niya pinagkatiwalaan in the first place. Kayo po ang may ako ng obligasyon dito. Kayo po ang mananagot dito. And you should know that, Sir Jeffrey. Yes po. Ikaw po ang habulin namin dito and tutulungan namin ito si Ma'am Hermelina. Gawan niyo na lang ng paraan. Don't make it too difficult for you.
Ang trabaho po ninyo ay hindi magpadala. Si nanay ang nagpadala, ikaw dapat ang maghatid. Opo. Yun ang mali, sir. Doon yung mali ko, sir. As of now, we are inclined. Sasampahan ka namin ng kaso and tingnan natin kung saan tayo magkita-kita dito. Sikasuhin ko po yan, sir. Tawagan ko, Sir Brian, sir. Pipilitin ko po. We will monitor this, Sir Jeffrey. I'm telling you. Magandang hapon po sa inyo, Colonel. Una ko pong tanong, Colonel, may ganito po bang mga modus na nangyayari dyan sa atin ngayon na iniimbestigahan po natin? Sa ngayon po, wala pa naman po akong report na nababasa na ganyang klaseng mga modus na hindi na ipapadala yung mga pinapadala sa iba't ibang lugar. So, ang pwede po nating gawin dyan is patawag natin o puntahan itong may-ari ng courier na yan and then imbestigahan natin kung ano po ang nangyari para mabigyan natin ng solusyon ang problema po ng ating complainant. Colonel? Yes, sir. Opo. Inilalapit po namin sa inyong tanggapan. Imbestigahan naman po natin. Opo, mas maganda po ito si nanay ay papuntahin niyo po sa police station sa Antipolo and I will direct the chief of police to assist ito pong ating complainant para at least masolve natin ang problema. Opo. Imbestigahan po natin. Ayan po, Colonel, maraming salamat. No, magpapasama rin po kami ng mga team po ni Senator Raffy para matulungan po natin si Nanay Hermelina. Opo, mas maganda po, sir, para at least malaman natin ang buong istorya at kwento at ma-assist po natin at matulungan natin. Nanay, hindi ako sigurado kung alam pa natin kung asan yon yung mga gamit po ninyo. Kaya natanong ko na lang kanina kung magkano po yung halaga nila para at least, yun na po siguro yung mas madaling paraan para maibalik sa inyo yung nararapat po na matanggap po ninyo. Yung Brian na nagsalita sa akin, kaya nang kausap po ko isang bisis, nasa Taguig doon sa asawa niya. Gusto nga isaman ako ni Jeffrey doon, kaya alam niya. Bakit ako sasama nga, di ko man sarang mga kilala. Yes. Nay, itigil nyo na po, no? Huwag nyo nang tatawagan yung Brian Caba na yan, okay? Ako, hindi ako naniniwala na may Brian Caba na... Alam mo, sir, ang laki pa ng gasto ko. Pag tatawag nila nga, abot na doon sa alin ang kuha namin, sa Katarman ang gamit ko. Kahit nandito ko sa Manila, sasakay naman ako sa Ilabel papunta doon. Sorry, ilista natin. Naubos na, pambili ko ng video okay nga bago doon. Naubos na sir sa panggurugasto, nakampangutang na ako. Okay. Sige po, Nanay. Huwag po kayo mag-alala. Babalik po namin yung pinamasahe po ninyo. And, Nanay, may sasama po na reporter po sa inyo ni Senator Raffy Tulfo patungo po kay Colonel Gonzalgo. And gaya po nang na-mention ito ni GV, imo-monitor po namin to. From time to time, Nanay, tatawag-tawagan po namin si Mr. Jeffrey Natad, Nanay. Okay po? Sige po. Nay, maraming salamat po. Kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, Nanay. Salamat po. Magandang hapon po.